Germs, magandang hapon. Welcome dito sa JR Motorworks. Ito, may big project tayo dito, ADB 160. Okay na yung wiring natin. Nailatag na natin lahat ng wiring na dapat natin ilatag. Tapos na-testing na rin natin yung mga ikakabit natin na item dito. Sa ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung effort namin na may tago natin yung majority ng wire ng kanyang motor. Kasi sobrang dami ng wire na ikinabit natin dito. Umpisahan natin dito sa usual na wiring natin ng MBL tsaka horn. Ito, nagkabit tayo ng tatlong relay, isa sa horn, high and low sa MBL, tapos yung the rest, yung mga switch na nilalagay natin. For example, ito, selector switch, tapos passing switch, and then yung kanyang high and low switch dito sa kabilang side. Ito, tingnan natin. Ito yung kinabit natin na high and low na switch para dun sa kanyang MBL. Ngayon, meron pa kasing ibang mga item na kinabit dito. Para may idea kayo kung paano natin wina-wire tong motor na to, ito, umpisahan natin dito. Meron siyang additional na laser gun na may sarili ng harness. Hindi ko na siguro may papakita sa inyo or hindi nyo siguro makikita. Nandito yung relay niya. Yung relay ng harness niya nandyan sa loob. Yan natin nilagay para may tago natin. And then, yung wire niya papunta dun sa battery. Ayan, pinawasan natin para ma-minimize natin yung haba ng kanyang mga wire. Itong wire na to, itong nakalabas na to, ito yung para dun sa kanyang camera. Tapos dun sa kanyang LCD panel. Ito yung rear, ito yung front, tapos ito yung power ng kanyang LCD. Andito naman yung ballaster ng kanyang LCD. Ito na yung pinaka main power niya. Tapos sa likod niyan, nandyan yung kanyang GPS tracker. I-recap lang natin kung ano yung mga kinabit natin dito. Bali, dalawang aux light, isang GPS, tapos isang dashcam. At syempre, yung ano natin, hindi ko na makalimutan, yung ating Europa horn. Ayan. Andito yung isa. Andito sa baba yung isa. Ulitin ko sa mga magpo-purchase sa atin ng harness, tapos magdi-DIY. Ayan yung magiging position niya. Andito yung isang unit. Andito yung isa sa taas. Okay, mag-alala kasi sasamahan na natin siya ng bolt tsaka spacer. Ayan. Ulitin ko din yung ating stock horn, nandyan pa rin. Naka-dual tayo, loud tsaka stock, activated parehas yan. Yung rest ng wiring natin, yung usual na ginagawa natin, syempre, pababa pa rin tayo dito. Tapos diretso tayo dun sa battery. So hindi na natin ipapakita yan. Mag-focus na lang muna tayo dito sa unahan para talagang magkaroon kayo ng idea kung paano namin ginagawa yung wiring namin. Dito naman sa ilalim, meron tayo ditong dalawang klaseng output. Ito sa left, ito sa right. Ito yung para dun sa kanyang knob side, yung laser gun. Tapos ito naman, isa sa left, isa sa right. Ayan naman yung para sa MBL natin. So ready for installation na yung mga ilaw natin. Inaantay na lang natin yung may-ari kasi pumunta pa ng palengke. Inaantay na lang natin, ipapakita natin sa kanya yung wiring, ipapakita natin sa kanila yung mga ginawa natin dito para transparent tayo. Pero ito actually okay na to, wala na tayong problema dito kasi na-testing na natin yung lahat. Ngayon, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung mga item na ikakabit natin dito. Ito yung dashcam na ikakabit natin. Nandun kay Lo yung pinaka-box niya talaga, pero ito yung cover niya. Ito yung dashcam. May isa. Tapos yung GPS tracker natin. Ay kabit na rin natin yan. Yung Bosch Europa natin. Ayan, ay kabit na rin natin yan. Box na lang yan. And then yung ating MTL. Ayan. Ito yung MTL natin. Hindi ko sure kung anong brand to. Hindi naman siya TDD. Wala naman nakalagay na TDD sa box niya. So, hindi ko alam kung anong brand. And then, yung knob sight natin. Ito, pangatlong install na natin itong knob sight na to. Pag-install na kami dati na ito. Ito yung itsura ng knob sight. Meron siyang installation manual. Tapos, meron siyang dalawang klaseng cover. Isang orange. Tapos, meron siyang black. Ayan. Yung pinaka talaga, yung black na to, hindi talaga tatagos yung ilaw dito. Parang naka-cover up talaga. Ayan yung ilaw. Meron din tong 4 na bulb dito. Sa 2, 3, 4. Mamaya na natin bubuksan yan pag naikabit na natin. So ayan yung mga item na ikakabit natin dito sa motor na to.
Atay-atay na lang natin yung may-ari para makapag-proceed na tayo sa project natin. Alright, naipakita ko na sa inyo yung mga item na ikakabit natin dito. Meron tayong go signal sa may-ari. Bubuhin na natin yung kaha, ibabalik na natin yung mga pairings nito. Tapos yung ibang mga accessories kagaya ng crash guard, tapos yung beak dito, ikakabit na rin natin yan kasi marami pa siyang additional dito sa motor niya. Marami pa siyang ilalagay. Dito sa wiring na to, ginawa natin yung best natin na maayos pa rin, malinis pa rin yung outcome kahit sabihin natin sobrang dami nung mga wire na inilatag natin dito. Actually yung sa dashcam, pang ano kasi yun mga pang sasakyan, kaya sobrang haba talaga. Sobrang haba ng mga wire na ginagamit ng mga manufacturer natin dito. So sa motor, sobra-sobra siya, kaya kailangan talaga mag-adjust tayo. Yung iba hindi natin pwede putulin kasi baka magkaroon tayo ng problema sa pagdudugtong. Kaya hinayaan na lang natin. Okay, so mamaya update tayo kapag naibalik na natin yung kabuuan ng kaha nito. Tapos another testing ulit tayo kapag nandito na yung may-ari. Okay, so yan, kita-kita tayo mamaya dito sa project natin, ADB 160. Germs, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na yung pagpapatuloy ng video natin. Pasensya na kayo, hindi na natin nakuhanan yung finished product nung project natin, ADB 160. At pasensya na rin kay Sir Makoy. Medyo late na kasi tayo natapos dun sa project natin. Sobrang dami nating kinabit, sobrang dami nating ginawa dun sa motor ni Sir, kaya medyo pagod na rin tayo dun sa bandang dulo na ng project natin. Nakalimutan kong videoan yung finished product natin dun sa motor niya. Yung gusto ko sana ipakita sa inyo yung itsura ng motor nung naikabit na natin yung ilaw, busina, tapos yung laser gun, tapos yung ano ba yun? Yung dashcam niya. Hindi ko na naipakita sa inyo, pasensya na kayo. Naputol yung video natin kanina. Hindi nyo na nakita yung part na umiilaw na yung motor, yung gumagana na lahat. Ayun, hindi nyo na nakita. Pero during the video kasi, tinetesting naman natin yun time to time yung mga ilaw. Even yung GPS niya, kahit nasa palengke pa siya kanina, nung tinurn on namin yung ignition niya, yun, natatrack niya na yung motor niya. Actually, gumagana na talaga lahat yun before pa man sila dumating. Nagtagal lang tayo dun sa pag-i-install na ng mga ilaw, yung dashcam, ayun, nagtagal tayo sa mga ganun. Yung pinaka-camera mismo, pero yung wiring kasi, maaga natin natapos yung wiring. Nagtagal lang tayo dun sa pinaka-installation na talaga ng mga bagay-bagay. Ulitin ko, ang ikinabit natin dito, unahin natin yung MDL, laser gun, tapos Bosch Europa. Yun yung common na in-install natin. Tapos meron siyang additional na dashcam, GPS tracker,
Ano pa ba yung isa? Skid plate. Nagpakabit din siya ng skid plate. Tapos nagpakabit din siya ng riser. Yung dashcam niya kasi, meron na siyang sariling tire pressure monitoring. So yun, kinabit din natin yun. Simple lang naman yung pagkabit nun. Wala naman masyadong special. Ilalagay lang natin yung parang pito cup niya. Yun na yun. Ang hindi ko lang alam kung napagana na ni Sir lahat yun. Kasi nandun lang yung data nun, dun sa LCD panel ng kanyang dashcam. Ayun, hindi ko na na-try yan. Hindi ko na nasubukan kasi sabi ko kay Sir, siya na lang mag-explore ng device na binili niya kasi ako wala akong idea dun sa device na binili niya. Yung tawag nito, yung dashcam niya kasi may kasamang LCD. Tapos may mga may mga accessories pa. Yun, kagaya ng tire pressure monitoring, yun, may kasama siyang ganun. Sayang hindi natin natapos kanina yung pagbibideo natin. Wala pag ganun kasi talaga karami yung item na kinakabit natin sa motor. Minsan nawawala na rin ako sa focus ko dun sa pagbablog natin. Actually, nung una-una pa yung medyo maaga pa, medyo detalyado pa tayo dun sa kinukuhanan natin. Pero nung medyo dumilim-dilim na, yun, medyo nag-ano na tayo. Medyo nararattle na tayo dun sa oras. Wala sobrang haba kasi sobrang haba ng installation natin dun sa motor. Ayun, shoutout kay Sir Makoy. Salamat sa pagdayo mo sa amin dito sa JR Motorworks. Ulitin ko lang, i-emphasize ko lang yung ginawa natin dito para ito na yung pinaka-ending natin. Sa installation kasi namin, kaya kami medyo talaga nagtatagal sa ginagawa namin. Gusto namin kahit papaano talagang magawa namin yung best namin dun sa paglalatag ng mga wire, dun sa kahit yung sa pag-i-install ng mga ilaw sa labas, magawa namin ng maayos. Tapos yung pagta-tidy ng mga wire dun sa ilalim, kailangan maayos din. Even yung wire dun sa likod ng kanyang dashcam, ayun, medyo nahirapan kami kasi yung bracket niya na K3 medyo force fit yung pagkaka-install sa kanya. Ayun, medyo nagtagal kami dun sa pagbabalik kasi halos binaklas pa namin yung kanyang K3 bracket kasi hindi makadaan yung wire ng ating camera. Ang instruction ko kasi dun sa kasama ko, si Loy, yung isang nag-wiring, dapat ma-minimize natin yung exposure ng mga wire, especially yung camera dun sa likod. Ayun, nagtagal kami dun sa K3 bracket. Kaya malaking kinain din na oras nun. Tapos since dalawa yung ilaw niya, yung MDL tsaka yung laser gun, additional oras ulit sa installation yun. Kasi yung crash guard, nakalimutan kong banggitin kanina, may crash guard din tayong kinabit. Yung crash guard niya kasi, meron siyang slot sa MDL. Pero hindi siya naka-design dun sa malalaking ilaw. Like for example, itong kinabit natin, yung knob sight, medyo malaki yung sakop ng ilaw. So, nag-add pa tayo ng additional bracket, additional flat bar dun sa kanyang crash guard. Kaya, another oras na naman yun. Another oras na naman ng pag-i-install natin. So, maraming additional work. Kaya, medyo nagtagal talaga. So, anyway, yun yung kwento ko. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng ending dito sa video natin. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ulitin ko, yung mga kinabit natin dito kay Sir, working lahat, working properly before natin i-turn over kay Sir Makoy. Na-testing natin, naipakita natin sa kanya na gumagana lahat. Even yung GPS, yung dashcam, yung busina, loud and stock, tapos yung kanyang mga ilaw, gumagana lahat. And then yung mga switches natin. Sobrang dami lang kasi talaga. Parang naka-all set na yata yung accessories niya. Ano ba yung mga nilagay natin? Ulitin ko ito yung mga nilagay natin. MDL, laser gun, tapos yung kanyang Bosch Europa, plus yung stock horn niya. Yun yung common na kinabit natin. Nag-additional lang siya ng GPS tracker, tapos ng dashcam, skid plate, crash guard, tapos riser ng kanyang
handlebar. Ayun, yun yung mga additional niya. Tapos syempre yung mga bracket na nilagay natin dun sa motor niya. Kaya napakaganda sana nung outcome nung installation natin dito. Hindi ko lang naipakita sa inyo, hindi ko na na-share sa inyo. Pero baka mag-post naman si Sir Makoy, baka itag tayo dito sa Facebook page natin. Shoutout ulit natin si Sir Makoy. Ayan sir, pa-follow po ng page namin. Tapos baka by chance mag-video kayo or videohan nyo yung motor nyo kasi sa totoo lang napakaganda ng motor ni Sir Makoy. Kulay white, pina-graphene niya pa yata yan, pina-ceramic tsaka graphene niya. Sobrang kinis ng kanyang motor. Ingat na ingat ako magbaklas doon, tsaka yung gloves ko talagang nagpalit ako ng bago para hindi maging makalat yung kaha niya. Kasi usually pag nagbabaklas kami ng kaha, especially yung mga white, tapos yung mga nakamat pa, yung wala pang ceramic, wala pang graphene, yung mga motor nila nakapit na kapit yung mga grasa. Ayun, pasensya na kay Sir Makoy kasi nadumihan ko ng onti yung motor niya. Okay, so ito na yung end ng vlog natin dito kay Sir Makoy. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa channel natin. Even dito sa Facebook page natin. Maraming salamat sa inyo dahil nakakasama namin kayo dito. Okay? So, see you sa next vlog natin. See you sa mga upcoming videos natin dito. And welcome nga pala dito sa apartment namin. Kapag may time dito ako nagbablog, tapos pag medyo maluwag-luwag sa shop din ako nagbablog para on the spot. Pero yung mga side comments na kagaya nito, dito na lang natin gawin sa apartment para tahimik, tapos wala masyadong mga nakakairitang background, yung compressor, yung impact wrench, yung ang daming unwanted sounds dun sa shop. Kaya medyo minsan, hindi lang minsan, most of the time ng mga video natin talagang ang daming ingay sa background. So, ayan. Ito, sana hindi na masyado maingay para sa inyo to. Kita-kita na lang ulit tayo sa next video natin. Maraming salamat. Ride safe sa inyo lahat. Kay Sir Makoy, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa pagdayo. Bye-bye.